Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Job, so beloved elder. Let us pray. O budagilan, mapagpala naming Diyos, sumanami sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus, muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pang sama-sama nakarating na maluwalhati, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugton, banal gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, hinahayag ng mga anak, nagawa mo ang lahat upang kami makumbinsi sa magitan ng mga himala. Ang awitin ng mga awit na pinsanan pang ibinuhos sa aming kalagitnaan na pagkatamis na presensya. Pagbibigay na may katapatan, patuloy, sinasagawa ng iyong mga anak na pinagpala. Muli aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami mo ng lahat ay nanikluhod, lumalapit na may pagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, pagminsanang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Gawing karapat dapat, buksan ang pangunawat kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, kanilang mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law, aming sinasaway ang mga demonong hadlang sa magparang pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagay-way ang kamay, say hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Be seated, please, maminamahal. Kaupo tayo sa ating maupuan. Tayo po'y mag-aral lang ng mga salita bago po ang lahat. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating kagalang-galang na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at siyempre po ating binabati na may pagmamahal ang kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, at ganun din ating mga pastoral workers, beloved elders of the church. Ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, minamahal na mga kapatiran, welcome po sa ating beloved visitors, kanina, binate. Yung binati kanina, maminamahal, nandito pa ba sila? Pataas lang po ang kamay. Nandito pa po ba? Binati ng ating testimony leader kanina. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po. Welcome po mga kapatid. Direct from Canada po sila, maminamahal. Siguro mga televiewers o webcast viewers po natin. At napakaraming gawain sa Canada. Diyan po yung mga kapatid natin na ito. Welcome po mga minamahal. At sa ating pong minamahal mga kapatiran, datihan at baguhan, purihin ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, mga minamahal, open your Bible in the book of Proverbs, chapter 3, verses 11 up to 12. And we are talking about the topic, corrections. Corrections. An important ingredient for all Christians in serving the Lord. Ingredients. Pag sinabing ingredients, ito yung mga pampasarap sa mga tinulang manok. Sarap ng kumain dahil maghapon na tayo. Amen. Amen. Ito mga minamahal, ang correction daw ay napakahalagang sangkap sa mga Kristiyano habang sila'y patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Kindly basa po sa mga talata na ating binanggit. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po ay 11 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi, Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Palakpakan natin ang ating pagpalain po ng Diyos, ating pinakamamalapayan ng kanyang mga salita.
Parusa po, medyo napakaragsa na salita. Hindi po parusa yan. Paalala. Amen. Yung gumawa ng limbag sa Tagalog, hindi po parusa kasi sa Tagalog, at sa English, my son, despise not the chastening. Hindi po parusa ang chastening. Amen. Parusa ay pagtutuwid. Amen. Chastening is pagtutuwid. Ang parusa po ay maragsa na salita. Pag sinabing parusa, husga na yan. Hinuhusgahan ka na. Pinarurusahan ka na. Amen. Amen. Kaya lahat ng ating marinig na parusa sa Tagalog, i-translate na lang natin yan na hindi parusa. Paalala. Amen. Amen. Andyan pa po ba kayo, mga minamahal? Kaumpisa pa lang natin. Pagtutuwid. Importanteng ingredient. Sangkap. Bakit sinasabi, mga minamahal, na importanteng sangkap ito? Dahil karamihan ngayon, nitong mga lately, lalo na in the last days, ayaw na ng tao, ayaw na ng Kristiyanong sila'y sinasaway. Dahil ang ating iniisip, alam na namin yan, matagal na kaming Kristiyano, bakit pa kami sawayin? Bakit pa kami ikurik? Bakit pa kami paalalahanan? Alam na namin yan. Kaya nga, pinaalalahanan tayo dahil nasa isip lang natin ang alam mo na. Pero sa totoo, wala ka pang alam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung alam mo na, hindi ka na magpasaway. Amen? Amen? Dahil kung alam na natin, bakit pa tayo magpasaway? Kung alam mo na. Bakit may mga rebuke? Sabi nga ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Nire-rebuke tayo, pinaalalahanan tayo, sinasaway tayo, sinasawata tayo. Dahil ang sabi ng ating binasang talata, katulad ng mga magulang sa laman, iniibig niya ang kanyang mga anak, ayaw niyang magiging adik pag lumaki na, ayaw niyang nagmumura kapag ito'y kasama na sa eskwelahan ng mga makasanlibutang mga bata. Amen? 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 Kung yung ating minamahal na mga magulang ay sinasaway tayo dahil hindi tayo marunong manginupo. Amen? Alam naman natin na ang paggalang sa ating mga magulang, kinakailangan you will give a sign of respect. Ano po yan? Nagmamano tayo. Ano pa? Nagnginupo tayo. Po. O nga po, siya nga po. Nagpupo tayo. At sa lahat ng mga utos, sunuran lamang tayo. Ganun, maminamahal, ang sinabi ng Biblia. Kaya kapag nagkamali ka, kapag nagkamali tayo, kinukurik tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, huwag ka raw mag-alala sa saway ng mahal na Panginoon na ginagamit, kinakasangkapan ang mga mangangaral na tumatayo dito upang ikaw ay maituwid sa iyong maling gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil wala namang tinutuwid na tama ang kanyang ginagawa. Amen. Amen. Kaya nga, kung inyo pong mapapansin, kayong narito na mga loved ones ng ating minamahal na kapatid, ang sabi ng ating mahal na kapatid, minamahal, ako po, sa aking kalagayan ngayon, kahit ano pang gagawin niyo sa aking katawang lupa, nakakasiguro ako na ako'y pupunta na ng langit dahil ako'y naging mainit, naglilingkod sa mahal na Panginoon na binibigyan na lamang ng 1 linggo, pero pinahaba pa ang buhay, dinugtungan ng 1 buwan, dinugtungan pa hanggang ngayon. Talagang pinare-realize natin o sa atin, kayong mga magulang, kayong mga loved ones, dahil ito po ay paalala sa atin. Simuho mo yung pinagaling na siya maminamahal, gusto pang mag-basketball. Gusto pang mag-attend ng final sa kanilang liga. Na alam naman natin ang basketball ay hindi po kaaya-ayang gawa ng mga Kristiyano, that is idolatry. Bakit idolatry? Imbis ang sambahin mo ang Diyos ay Espiritu, kailangan sambahin mo sa Espiritu at katotohanan, ang tinitingnan mo yung bula na maibato doon sa ring para mag-shoot. E ano ba yung bula? Akala mo Diyos na. Papalakpak ka, hihiyaw ka, sisigaw ka.
Pero dito, pag pinasisigaw tayo, pinapalakpak tayo, ayaw nating pumalakpak, ayaw nating sumigaw. Pero sa bula, papalakpak tayo. Lahat ng bagay na nag-alis ng atensyon sa paglilingkod sa Diyos, lahat po'y idolatry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit idolatry? Nagpupustahan na, nagmumurahan na, nagsisikuhan na, nagsisikwata na, saluin ka para mapilay ka. Kaya away ang kahihinatnan. Kaya ipinagbabawal, hindi pwedeng gawin sa mga Kristiyano. Dahil kung gagawin mo yan, wala kang pagkakaiba sa mga makasanlibutan. Hindi gawain ng Kristiyano. Yang mga pagbabasketball na yan. Pinaintulutan naman natin magbabasketball pero puro Kristiyano. Walang pustahan, walang sikuhan, walang murahan. Amen. Amen. Pero, yung liliga ka, dadayo ka ng liga, ay hindi na po pwede yan. That is idolatry. Exercise po yung pagbabasketball. Na lahat ng mga katawan mo, lahat ng kasukasuan, mga galaw po yan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero kung makipagpustahan ka na, sasali ka na sa liga, yun ang sinabi ng ating mahal na kapatid. Ang sabi niya, maniwala kayo sa akin. Ako'y sigurado na sa aking kalalagyan. Ano mang mangyari sa akin. Kayong naiwan, magpakainit kayo. Dumalo kayo ng 3 times a week. Huwag niyong sisihin ang mahal na Panginoon kung ano man ang mayari sa akin. Dahil ako ang may kagagawan nitong chastisement na ito. Ako ang binwiltahan ng mahal na Panginoon dahil ang sabi nga niya, maminamahal, nagpapagamit na ako, nagpapatotoo na ako, yet, ang diablo po ay tuso. Lagi tayong inuudyukan. Maging kayo man, mga loved ones, sinisisi yung ating mga kapatid maminamahal na nagmamalasakit sa kanilang mga pamangkin, sa kanilang mga loved ones, dahil ayaw nilang i-give up ang kanilang pananampalataya. Bakit natin sisihin, maminamahal? Sino ba ang nagpupursige? Sino ba maminamahal ang nagsisikap? Sino bang nagbibigay ng magandang kalooban para yung ating mga kapatid na ito, maminamahal, manumbalik ang kanilang pananampalataya? Gusto ninyo, kayo ang parusahan ng Diyos. Gusto natin tayong parusahan ng mga Panginoon. Inagbabalik loob yung ating kapatid at yung ating mga kapatid na nagmamalasakit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag niyong sisihin. Ang sisihin, iyong nagsisisi na bakit dinadala sa ospital, bakit ginagawa, kami wala ng desisyon. Kayo ang dapat sisihin. Bakit? May pananampalataya ang ating mahal na kapatid. Nakita niya, 1 buwan nang nakalipas, mamamatay na siya. Sabi ng doktor, 1 week to live. Mamamatay na. Dahil sira ng 2 kidney. Pero ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Naghimala ng Diyos. Amen. Lucas 1:37, sa Diyos walang imposible. Kapag may pananampalataya ka, bitawan mo ang iyong pananampalataya. Kasi liit lang butil ng mustasa, pwede mong palipatin ang bundok. Lilipat ang bundok sa pangalan ni Jesus. Ganon din ang karamdaman, pwedeng pagalingin ng ating malapayon. Kaya nga, pinakikita ng ating mahal na Panginoon sa loob lamang ng 1 linggo, pinagaling ng malapit sa loob ng 1 buwan. Saan ka nakakita? 1 buwan lang pinagaling ka agad? Ay, imposible yan. Amen? Sa sinsya, hindi mo makukuha yan. Kaya sabi ng doktor, paano nangyari? Bakit buhay pa rin? 1 buwan na? 1 linggo, 2 linggo na ang nakalipas, ba't buhay pa rin? Sabi ng doktor, hit and miss yan eh. Ang doktor mo naman puro yan. Sabi nandyan sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 up to 10. Ang katawan ng tao, pag-aaralan lang ng doktor, wala pong tiyak na kagalingan kapag lumapit ka sa doktor. Pero kung lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, may tiyak na kagalingan. Bibigyan ka pa ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya makinig kayo, makinig tayo. Hindi ako galit sa inyo, kundi ang sabi ko nga, napakahalaga nitong koreksyon na ito. Ito'y importanteng ingredients, sangkap sa ating mga Kristiyano habang tayo'y patuloy na naglilingkod sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Jeremiah chapter 2, verse 19. Kindly. Amen. Ganito po pagsasabi.
Sasawin ka ng iyong sariling kasamaan at sasawin ka ng iyong mga pagtalikod. Talastasin mo nga at iyong tignan na masamang bagay at kapanglaw-panglaw na iyong pinabayaan ang Panginoon mong Diyos at ang takot sa akin na iwala sa iyo. Sabi ng Panginoon na mapanginoon ng mga hukbo. Tingnan niyo po ha. Hindi po ako nagsasalita dito. Mahal na Panginoon dito. Ang sabi niya minamahal sa English. Kindly. Pag-convert sa English. This thine own wickedness shall correct thee, and my back and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing, and better that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee. Saith the Lord of God, the Lord God of hosts. Ano po? Ang inyong pagsuway, ang inyong pabalik-balik sa basketball, ang inyong katigasan ng ulo, amen, ang inyong kawalan ng pananampalataya at ang inyong panlalamig, nag-backslide kayo, amen. Ito daw ang magpapabalik sa iyo, magre-reprobe sa iyo. Anong reprobe? Sasaway sa iyo. Ito'y magsasaway sa iyo. Hallelujah. Dahil sa iyong ginawa na mga mali na ginagawa, see that it is an evil thing and bitter. Siyempre, magkaroon ka ng bitter, masakit sa katawan. Amen. Maramdaman mo ang sakit sa katawan mo. Kaya sabi rito, dahil pinabayaan mo ang Diyos, tinalikuran mo ang mahal na Panginoon, na iyong Diyos, hallelujah, nawalan ka ng takot sa Kanya. Amen. Nawala ang takot natin. Ngayon, sisihin mo ang mga nagmamagandang loob, ang mga mangangaral. Sisihin natin ang mahal na Panginoon. Who are you? Sino tayo para sisihin natin ang mahal na Panginoon? Ikaw wala naman nating utang na loob sa Diyos. Siya na nga nagbibigay sa iyo ng buhay. Yung hininga mo ngayon, nagmamamayari nan, mahal na Panginoon, kung kitilan ka ng buhay dahil sa iyong kagagawa na yan, tuloy ka pa sa impyerno, magmana ka ng nag-aapoy na impyerno, asupre, doon kasama si Satanas, dahil sa katigasan ng ulo mo. Magpasaway ka. Sasawayin ka ng salita ng Diyos, sasawayin ka ng mga mangangaral. Dahil ang correction ay magtutuwid sa iyo. Mag-ayos sa iyong buhay, magbibigay sa iyo ng kaalaman na kinakailangan pala dahil sa ating ginagawang mga pagkakamali, we suffer consequences. Tayo daw po ay magbabayad sa ating ginagawang mga pagkakamali, mga kamaliang ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hindi dapat sisihin yung may katawan na may sakit, yung nagmamalasakit. Kung ikaw, nanay ka, tatay ka, kapatid ka, sinisisi mo yung ibang tao, sisihin mo sarili mo, ikaw ang may kagagawan yan. At yung may katawan, maaari maminamahal dahil nanlalamig nga, nawawala nga. O maaring mga nangangasiwa ng gawain na imbis magpakainit, nanlamig dahil sa sobra na higpit. Ako mahigpit, ako maminamahal, sa totoo lang. Pero nasa katuwiran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang sunod na talata. Sinabi rito sa aklat ng Hub 5:17. Kindly. Sundan ninyo ang basang mga talata, isulat ninyo dahil para sa ating lahat ito. Hindi lang to sa ating minamahal na kapatid na ating ginawang halimbawa. Mayroon pang halimbawa mamaya. Pangalawa, talagang mamulat kayo. Kindly, basa. Dito po sa aklat ng Hub, ang kabanatay 5, ang talatay 17 po sinasabi, narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong waling kabuluhan ng pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw pala'y sinasaway ng Diyos, giginhawa ka. Ayan, maliwanag. Behold, happy is the man whom God corrected. Therefore despise not thou the chastening of the Almighty. Bakit ka magalit sa akin? Bakit magalit ka sa mga tumatayo dito? Bakit magalit ka sa nagmamalasakit? Bakit ka nagalit doon sa may katawan? Yung may katawan na mismo nagsabi, hallelujah, ako ngayon, kahit anong mangyari sa akin, diretso na ako sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Kayong maiiwan, kung hindi kayo magpakainit,
hulog kayo doon sa kamay ng dyablo. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Nakapanumbalik na po ang ating minamahal na kapatid at alam na, tiyak na sa kanyang sarili, kahit anong mangyari, magmana siya ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Maligaya na siya! Amen? Bakit nag-aalburuto tayo? Tayo naman palang may kasalanan. Ikaw naman palang may kasalanan. Ang tanong nga diyan ng ating minamahal na kapatid, dahil may mga sources yan. May mga source kung bakit nagkakaganyan kayo. Unang-una po, pagtatapat ng ika-10 bahagi tandog. Dahil lahat ng mga salot, ilalagay sa'yo, ibibigay sa'yo. Kahit ano pang gagawin mong dalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, hindi ka nagtatapat ng yung ika-10 tandog. Inaasa mo sa mga kapatid mo, sa mga kapamilya mo, na mga matatapat. Ikaw ang may hawak ng pagpapala, hindi mo binibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Ika-10 bahagi tandog, salot! Ang darating sa iyo. Hindi kaya ng Diyos rebukin ang mga mananakmal. Sabi ng mahal na Panginoon, kaya niyang aalisin ang mga mananakmal kung sumusunod ka, nagbibigay ka ng ika-10 at handog. Amen? At ang sabi niya, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo kung kayo'y naging matapat sa inyong pagbibigay ng inyong ika-10 bahagi at handog. Ang problema niyan, baka hindi ninyo binibigay. Dahil umasa kayo, yung anak ko naman matapat, okay lang ako kahit hindi ako magbigay. Okay lang ang aking asawa dahil ako naman nagtapat. Ang asawa kong babae, hallelujah, okay lang dahil ang asawa kong lalaki ay matapat naman, binibigay ang kanyang 10 bahagi tandog. We are not talking here ng pagtatapat ng ibang tao. Ang pinag-usapan natin dito ay pagtatapat ng bawat mananampalataya dahil lahat po ay accountable yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Iyo po yang haharapin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga nagtuturo ka. Dahil gusto mong may karamay at may ipipinpoint ang kamay mo, pero 3 pala ang babalik sa'yo. Tignan mo ang tuturo, 3 pala. Ikaw pala yung hindi matapat, ikaw pala yung reklamo ng reklamo, ikaw palang may problema. Pero tinuturo mo sa iba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kung walang pagtutuwid, kung walang pagmamalasakit, maminamahal ng Diyos at ng mga mangangaral, ng mga kapwa natin mananampalataya, maminamahal ko, lalo na sa Diyos, ikaw daw ay bastardong anak, hindi ka daw tunay na anak. Basahin po natin. Andito po sa Hebrew, chapter 12, verses 5 up to 11. Isulat ninyo, isulat natin itong lahat ng ito para maintindihan natin ang ating pong pinag-aaralan at pinag-uusapan. Basa. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 5 hanggang 11. Ganito po nasasabi, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walaing bahala ang parusa ng Panginoon o manlupaypay man kung ikaw... Excuse me. Parusa na naman ha. Ulitin ko, parusa, paalala. Tuloy ang basa. O manlupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, Pinarusahan na naman. Pinaalalahanan ang kanyang iniibig. Sige, tuloy. at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Dahil sa ito'y paalala, hindi parusa. Sino talaga kayang gumawa nitong para namang hindi tayo Tagalog? Iba yung parusa. Paalala, tuloy ang basa. At iniari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin sa mga anak ang hindi pinarurusahan Hindi pinaalalahanan ng kanyang ama, dadapwat kayo'y hindi pinaalalahanan. pinaalalahanan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo. At Mga hindi anak ng tunay ligaw, na ha? anak. Mga anak ng ligaw, hindi tunay na anak. Sige, tuloy. Bukod dito, tayo nagkaroon ng ama ng ating laman upang tayo Paalalahanan. At sila ay ating iginalang at hindi bagalalong tayo pasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Sapagkat katotohanan na tayo'y pinaalalahanan nila ng ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi
ng kanyang kabanalan. Sa 11, lahat ng Paalala na sa ngayon ay tila man na hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot, gayon may pagkatapos na namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsapagsanay sa pamamagitan nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nag-warning kaagad si Apostol Pablo, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Kayo ba'y galit kay Brother Buboy dahil kayo namulat at sinabihan ng ganito? Huwag nawa. Magpasakop nawa kayo, maminamahal, ang sabi ng Biblia, sa mga nagtuturo sa inyo. Kayo naway makipag-usap sa mga nagtuturo sa inyo, alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Dahil kung hindi, maminamahal, tuloy-tuloy ang parusa. Ito ang patutuo ko. Meron akong pinsan, isang uncle ko nilibing kahapon, ng 2:00 ng hapon. Yung pinsan ko, kausap ko mga 1 oras o 2 oras. Ang sabi niya, totoo talaga ang ating gawain, pinsan. Sabi niya, matagal na kitang gustong puntahan diyan sa San Carlos para tayo makapag-usap. Nasaktan niya, maminamahal, ang isang preacher na na-assign diyan sa dako ng Region 3. Nasaktan nila dahil sa hindi nga maayos na pagdadala. Ngayon, maminamahal, which is not right, hindi tama. Pinalalahanan ng mga beloved babies, pinalalahanan natin beloved Mama Dear, that during the time, buhay pa ang ating dearly beloved Mama Dear, beloved pastor. Alam niyo po kung minamahal ang lalaki sa kanilang ginagawa? Ang sabi na, imagine, kuya, mula nung ginawa ko yun hanggang ngayon, ang hirap makaahon sa buhay. Ang utang ko sa aking inuupahan, inaabot ng 100,000, 30,000, 50,000, hindi ko mabayad-bayaran. Ang ganda naman ng aking kinikita. Kumikita ako ng 30 mil isang buwan. Kumikita ako ng higit pa dahil kontraktor siya. Pero ang sabi niya, maminamahal, hindi ko mabayad-bayaran ang aking upa. At isang araw, maminamahal, nagulat siya dahil doon na lamang siya nakatira sa isang squatter na nagpapatayo lang silang tent doon. Doon isinama yung uncle ko na pinakapanganay ng ating beloved parents, si the Lord, beloved assistant pastor, beloved Mama Dear. Nung ito, maminamahal, hallelujah, ay nakatira doon ang sabi niya, kahit anong kayod ko, kahit anong trabaho ko, kahit anong negosyo ko, kahit anong hanap buhay ko, takip ang langit, wala talagang matanggap na pagpapala. Take note, nang dahil lang sa galit, puot, dahil hindi na nagpasakop, nakagawa ng hindi mabuti. Ang sabi niya, grabe, hindi ko maisip, dumadalo siya ng patago dahil pinagbawal siyang hindi dadalo. Pero ang sabi niya, ipagtrabaho ko ang aking kaligtasan alang-alang sa aking kaluluwa. Dumadalo siya ng patago, maminamahal, for how many years? Kanyang panalangin, mahal na Panginoon, mapatawad mo lang ako. Okay na po ako, kahit anong pagdurusa ang aking naranasan ngayon. Isang araw, dumalaw ang ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. Kumatok doon at kanyang nakausap. Nung makausap niya, maminamahal, ang sabi niya, para kong binunutan ng tinik. Humingi ako ng tawad. Ang sabi niya, humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Patawarin mo man ako o hindi. Sapat na sa akin na marinig mo ang aking paghingi ng tawad. Dahil gusto ko ng langit, gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Habang nag-usap ang magpinsan, maminamahal, bukas palad na tinanggap ng ating beloved Minister Wildy James, yung pinsan namin, maminamahal, na talagang matagal nang nawalay. At ang sabi niya, grabe, sinong hindi maniniwala na totoo ang Diyos. Problema niya, maminamahal, kahit 1,000, wala siya. Kahit pagkain araw-araw, wala siya. Yung kanyang tatay, ang problema niya, paano niya ngayon kuhaan ng kabaong, dahil magkano ngayon ang kabaong? Mahigit 20 mil, 30 mil? Kabaong pa lang yan, wala pang pag-asikaso kung saan ililibing, plus magbabayad ka pa ng libingan, lahat-lahat. Ang sabi niya, ni pisong kusing, wala akong dala, wala akong pera. Pero nagulat siya, maminamahal.
habang siya lumapit sa isang punerarya, ang sabi niya, malaman ko sana kung magkano yung pinakamura, mailagay ko man lamang yung aking tatay sa maayos na himlayan at mailibing ko ng maayos. Kung pwede nga lang sana kung sa probinsya, makahanap ako ng mag-donate sa akin ng plywood, ako na lang ang gagawa dahil karpintero naman ako ng kabaong ng tatay ko para ilagay ko. Ngunit ang sabi ng may-ari ng punerarya, yung ano na to, yung kabaong na to, halagang 27,000, pinakamura na ito, pero ibibigay ko na lang sa iyo ng 20,000, ang sabi niya. Sabi niya, wala ako kahit piso. Wala akong kahit anong maibibigay ko. Puro gusto kong maayos ang libing ng aking tatay. Maya-maya tumawag yung aming pinsan na nandoon sa mga beloved babies. Sabi niya, kuya, kumusta si uncle? Kumusta kayo? Sabi na, okay kami, babe, pero andito ako sa punerarya ngayon dahil gusto kong mailagay na may kaayusan ng uncle ko. O ang uncle natin. Uncle ninyo, ang papa ko, tatay ko. Magkano kailangan, kuya? Sabi ng pinsan ko, tinawaran ko dito, siya na mismo nagsabi, instead na bayaran ko ng 27,000, 20,000 na lang daw. Ang sabi na, ako nang bahala niyan, kuya. Asikasuhin mo na ang uncle. Ilagay mo na at iayos na. Ito ang problema. Pati libingan. Alam niyo naman ngayon, wala namang libreng libingan. Di sabi ng punerarya, alam ko, wala kayong paghihimlayan. Pero sige, i-charge na lang kita ng 1,500. Ready na ang iyong paghihimlayan. Pagkatapos na mapatawad yung aking pinsan at sila'y nag-usap, ating beloved minister Willie James, napatawad siya at karakadaka maminamahal yung mga pagpapalang kayang kinaharap, hinahanap ilang taong nakalipas. Hallelujah! Hindi na sumpungan, pero sa isang iglap, maminamahal ang sabi niya, para kung binuhusan na masaganang pagpapala, ang kaligayahan sa aking puso na aking naramdaman, hindi ko naramdaman mulat sa Paul. Ang sabi niya, salamat mahal na Panginoon. Nung siya magpatotoo, umiiyak siya, maminamahal ang sabi niya, buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kinumusta ko siya, maminamahal. Kumusta na ang inyong buhay diyan? Ito na nga ang sabi niya. Hindi pa natapos ang pagpapala. Yung kanyang tinitirikan, maminamahal, ng kubo-kubo. May lumapit na isang tao, ang sabi niya, anong kailangan mo? Magpagawa ka ng bahay dito, pagawan mo ng bahay ito. Anong kailangan mo? Susuplayin ko. Bibigyan kita. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng may-ari, maminamahal, hallelujah, yang iyong luti na iyong inuukupa ngayon, ang sabi niya, ibibigay ko na sa iyo na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang siya'y naglalamay, tinitingnan niya ang lugar, ang sabi ni mahal na Panginoon, anong igaganti ko sa kabutihang ginawa mo sa akin? Ako na'y naliligaw, ako na'y katulad ng isang prodigal son, at ngayon iyong ibinabalik sa akin, hallelujah, ang kagalakan sa aking puso. Mahal na Panginoon, anong gagawin ko? Binigay sa kanyang vision, maminamahal. Nasa kanto kasi yung kanyang bahay. Nakita niya, through vision, nagkaroon ng bahay-sambahan doon, maminamahal na maliit. Nakita niya sa kanyang vision, ang daming taong lumalapit. Nag-isip siya, nagtanong sa mga preacher na dumadalaw. Ang sabi ng mga preacher, magkaroon tayo ng Bible study dito sa lugar mo. Kasangkapanin ka para sa iyong mga constituent dito, kasama dito sa lugar mo. Ang sabi niya, tuwang-tuwa siya. Ang sabi niya, salamat, mahal na Panginoon. Kahit ako'y naligaw, mahal mo pa rin ako. Kahit tayo nagkamali, kahit tayo nagkasala, mahal pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong ating ginagawa, minsan, atin ang kinasusuklaman ang mahal na Panginoon. Anong kasalanan ng mahal na Panginoon? Tayo ang may kasalanan, pagkatapos ang Diyos ang ating sinisisi. Hindi po pwede yan. Kinakailan mamulat ka. Ang sabi ng Biblia, ang ating binasang talata, maminamahal, alam ng Diyos ang kailangan. Kung tunay kang ang anak, ay paalalahanan ka. Paluin ka ng mahal na Panginoon. Pag walang palo, ang sabi ng Biblia ating binasa, hindi ka nga tunay na anak ka sa ligaw. Pero tunay tayong mga anak. Kaya nga pinaalalahanan. Ito maminamahal ang paalala. Pangalawa kong bigay sa inyong halimbawa. Last Friday, andun ako nag-preach ng ating outstation sa Umingan. Pakibasa muna itong mga talata para hindi na tayo masyadong hahaba.
Dito po sa aklat ng Leviticus 20 talatang 6 hanggang 7 at 2 Chronicles chapter 33 verse 6. Kindly, praise the Lord. Diretso na sa basa. Dito po sa aklat ng Levitico, ang kabanatay 20, ang talatay 6 hanggang 7 po sinasabi, at ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking muka laban sa taong yaon at ihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Magpakabalal nga kayo at kayo maging banal sapagkat ako ang Panginoon ng inyong Diyos. Amen. Yung isa. Dito po sa aklat ng mga kronika, sa ikalawang kronika, ang talatay 33 at ang kabanatay 33 at talatay 6, kanya rin namang pinaraan ng kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Hinom. At siya'y nagpamahiin at nagsanay ng panggagaway at ng hula at nakipagsanggunian sa mga masamang spirito at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. Amen. Maminamahal, ito. Mayroon pa ditong mga sumasangguni sa mga manghuhula. Mayroon pang sumasangguni sa mga espiritista. Mayroon pang sumasangguni sa mga quack doctor. Dahil nga sa kahirapan, dahil nga sa wala tayong igagastos, babayad na lang tayo doon kung magkano lang iabot natin. Itong ating binasang mga talata, ito po'y pagpapaalala sa atin na bawal po lumapit doon sa mga manggagaway, mangkukulam, manghuhula, ano pa? Lahat, paminamahal, mga stargazer, ano pa? Bawal sa mga Kristiyano. Papaluin ka, paalalahanan ka kapag ginawa mo ito. Mayroon layo diyang maminamahal na pangyayari sa ating outstation. Kapatiran natin na nawala ng baka, ninakaw. Pagkatapos, yung ating isang kwarto doon sa ating pastoral, binato, nabasag. Lumapit ba naman sa manghuhula? Pinahula? Sinong kumuha ng baka? Sinong bumato? Eh, siyempre, manghuhula. Psychologically speaking, tinitingnan ka. Eh, lalaki itong lumapit, sabihin ko babae. Siyempre, yung sa baka, ang kumuha, lalaki. Mga minamahal, ano sila? Fortune teller? Anong sila? Diyos? Bawal sa mga Kristiyanong lumapit. Kristiyano ka na, may Espiritu ng Diyos. Nandito sa iyong puso na nanahan ating malapanginoon. Amen. Tapos, umasa ka sa mga manghuhula, mangkukulam. Hallelujah. Niluluko ka lang ng mga taong ito. Hindi totoo yan. Ang sabi rito, isang hari, si Manase, yung kanyang mga anak, yung binasa natin talata, yung mga anak niya, mayroon siyang pamahiin. Mula sa kanyang mga anak, mga pamangkin, asawa, mga alila, kinakailang dadaan doon sa manggagaway. Kinakailang ipapahula sa kanila kung anong mangyayari sa kanyang pamumuno. Dahil 12 years old pa lang ito, 12 anyos na hari. Nagalit ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, imunungkahi mo ako sa galit. Mamamatay ka sa iyong ginawang kasalanan. Galit na galit kay King Manase. Grabe maminamahal ang galit ng mahal na Panginoon na sasangguni ang Kristiyano. Parusahan ka. Ito, parusahan ka. Hindi na paalalahanan. Parusahan ka. Bakit? Mayroon tayong discerning spirit. Kapag tunay kang Kristiyano, lagi kang puspos ng Espiritu ng Diyos, Miyerkules, Biyernes at Linggo dumadalo ka, palagi mong naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ituro pa sa'yo kung sinong kumuha. Ituro pa sa'yo kung sinong bumato. Bakit? Anong tingin natin sa ating Diyos? Diyos-Diyosan? Nangyari sa atin dito. Galit na galit ako. Yung ating baka dito, nilumpo. Sinama pa yung ating isang worker. Parang tinalian sa kamay, tinalian sa paa, pinahila yata doon, tapos pinagpapalo yung baka natin. Gusto kong gumanti bilang tao. Pero ang sabi nga, 12, 19 po ng Roma, ang Diyos ang naghihiganti, hindi tayo. Nag-pray kami, maminamahal. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, within 1 week, ipakita mo sa amin kung sino ang gumawa nito. 3 days pa lang. 3 days pa lang. Inatake sa puso dahil may high blood, may diabetes. Patay yung ating kapitbahay. Doon kasi namin inilalagay. Hindi makapagsalita yung ating manggagawa dahil maring tinakot. Maring
Anong ginawa? Sabi ko sa ating mga kapatid, anong tingin na sa ating Diyos? Diyos-Diyosan? Diyos na makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya niyang gawin. Bakit ka lalapit sa manggagaway? Bakit ka lalapit sa manghuhula? Anong kapangyarihan nila mayroon? Ikaw ang mas makapangyarihan. Tayo ang mas makapangyarihan. Tayo'y anak ng Diyos. Tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag mong iasa sa manggagaway, sa mangkukulam, sa mga stargazer. Ang iyong buhay is Kristyano ka. Tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kulang ka sa kaalaman ng salita ng Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga, dumalo ka. Hindi ka kasi nag-women's service. Hindi ka nag-overnight. Malawak ang aming pinag-usapan patungkol sa mga bagay na yan. Hindi linggo lang. Amen? Amen? Huwag mong sisihin kami. Huwag mong sisihin ang mga nangangasiwa, ang mga tumatayo, ang ating mga pastor, ating kagalang-galang na pastor, ang beloved babies. Sisihin mo yung sarili mo. Dahil ikaw may kagagawan. Maliwanag ang sinabi ng Galatia 6 hanggang 8. Kindly, praise the Lord. Malapit tayo magtapos. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito pong sinasabi, Dadapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapabibiro, sapagkat ang lahat ay hasik ng tao ay siya namang aanihin niya. 8, sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman nag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapay. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Kayong inaralan, makipagtalastasan kayo. Kaya nga mayroon tayong, kung kayo yung mga problema na mabibigat, pwede kayo magpa-counsel. Andito ang inyong ordained preacher. Andyan yung aking malanak. Pag hindi kaya, sabay-sabay kayong pumunta rito. Hallelujah, para pag-usapan natin yung mga problema ninyo, problema natin, para malulutas yan. Dahil hindi mo kayang gawin ang kalutasan dahil ikaw ay nanghina, ikaw ay kulang ang pananampalataya, ikaw ay talagang maraming katanungan sa iyong buhay. Para masolve ang mga problema, amen, para hindi paalalahanan, magpa-counsel ka. Magpa-counsel tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil alam naman natin, last verse, alam naman natin, sinabi ng Galatia, 5, talatang 19 hanggang 21. Huling talata. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid baga, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga pananghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. Ang mga tulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsigawa ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang magpapahula, amen. Amen. Ang galit, amen. Ano pa? Balikan natin. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, amen. Praise the Lord. Pangkukulam, ayan na, dahil gusto nating gumanti. Sabi ng ating beloved Mama Dear, gusto niyang, kumbaga sa ano'y, parusahan, tulisokon sa mata. Yung, ano yung mata ba? Lugitin yung mata. Sa sobrang galit sa isang preacher maminamahal ng ang lumang daan. Ang sabi ng ating mahal na pastora, ating beloved Mama Dear, kung ako lang magpaparusa, maramdaman niya, madali lang. Pero kapag ang Diyos ang magparusa, ang Diyos ang gaganti, matindi. Kaya, mag-ingat ang minamahal. Huwag kang lumapit sa mga mangkukulam para magpakulam. Dahil sa galit ka, doon sa kapitbahay mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kaibigan mo, sa mga nang-aapi sa'yo. Sinabi rito mga minamahal, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Huwag kang makipagtalo. Huwag kang manibugho.
Huwag kang magalit. Ang sabi rito, mga pagkakampi-kampi. Ang sabi rito, asawa, kinakampihan ng asawang lalaki dahil tama. Yun pala pareho sila mali. Kinakampihan ng asawang babae dahil tama ng asawang lalaki. Yun naman ang mali. Kahit katulad niyan, nalalaman natin, hindi pala naging matapat. Bakit mo kakampihan? Hindi pala naging matapat. Turuan mo dahil paalalahanan yan. Ang sabi ko, huwag makipagkapi-kapi. Huwag makipagbahabahagi ng hidwaang pananampalataya. Hidwaang pananampalataya, espiritista. Tuloy. Ang kasunod, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito. Ito daw lahat ng ating binabanggit. Ang sabi rito, gayang ng mga bagay na hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pala kayo karapat-dapat tumanggap ng langit at buhay na walang hanggan. Ngayon, narinig mo ngayon ang tinig na ito. Sisihin mo pa ba ang mga tumatayo sa pulpito? Dahil naituwid ka. Dahil pinaalalahanan ka. Sangkap ng mga tunay na Kristiyano, sila'y ikorik para matama ang kanilang mali. Ganun, maminamahal, kaganda ng araling ito. Kapag natututo tayo, ang Diyos ay handa at bukas palad na pakikinggan ang iyong panalangin. Imulat ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Mahalaga ang iyong kaligtasan. Gusto niyang magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. I-give up mo ang pride, ang ego. Iwanan mo. Lumapit ka sa mahal na Panginoon, magpakumbaba ka. Aminin mo na ikay nagkamali, ikay nagkasala. Hindi ka perpekto, kaya nga tinutuwid ka pa. Kung perpekto ka na, kung tama ka, I can assure you, sunduin ka dito ng chariot of fire. Kagaya ka ni Prophet Elijah. Kagaya ka ni Enoch. Kagaya ka nung bulag. Hallelujah, diyan sa Lucas. Nang sabi niya, mahal na Panginoon, makita ko lang na ikay isinilang sa pasabsaban. Sapat na sa akin, nakita niya, siya maminamahal ay kinuha ng chariot of fire. Purihin ang ating malapayan. Habang tayo umawit sa ating Diyos na buhay, purihin ang ating malapanginoon, awitan natin ating napakabayit na Diyos. Huwag kayo magalit. Kung hindi, matuto kayo magpakumbaba, umamin sa inyong mga pagkakamali, pagkakasala. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tinig, dinggin ang aming isisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo. Alam niyo, minamahal, mayroon pa namang pag-uugali ang mga Kristiyano na ayaw talaga magpatuwid, ayaw magpasaway, ayaw pagsabihan. Kaya pinauna na ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Kapag katotohanan, tinutulugan. Kapag chismis, pinakikinggan. Katotohanan lamang tayo dahil ito yung mga plastic na tao. Ito yung mga tunay na tao. Totoo ang ating pinapangaral dito. Hindi gawa-gawa. May prueba, may ebidensya. Kapag tayo napahamak, kung sino-sino ating sinisisi, samantalang yung sarili lamang natin ang may kagagawan. Yung aking pinsan, maminamahal, pinalaya sa kanyang galit at puot nung siya'y mapatawad, nagpapakumbaba, kinausap ang ating beloved minister, Willie James Almeida Jr. Ang sabi niya, para akong binuusan ng mainit na tubig, para akong binunutan ng tinig. Hallelujah! Pagkatapos akong makausap, napatawad ako sa aking mga kasalanan. Hallelujah! Hallelujah! Bubuhos karakantak ang masaganang pagpapala. Iniisa-isa niyan, sabi niya, hindi ako karapat dapat tumanggap ng mga pagpapalang ito. Totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry to prove beyond any shadow of the doubt that our dearest Jesus is with us. Kasama natin ang ating malapay ng Jesus. Dahil kung hindi, maminamahal, pag sinabi ng doktor, you're 1 week to live, patay ka talaga. Dahil nakita na sa sinsya, kita na sa mangyari sa iyo. Pero lahat ng sinasabi ng doktor ay pinasinungalingan ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Buhay ang Diyos! Kayang bumuhay ng tao! Kayang magbago ng tao! Kayang tumago ng panalangin! Hallelujah! Kayang matanggap natin ang kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Kung tayo lamang ay maging masinop, makatotohanan, marunong tumanggap ng mali, marunong magpakumbaba, marunong manumbalik, handa kang patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ay walang katulad. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay Hallelujah, yes Lord, hallelujah. Ikaw man ang Panginoon. Napagabay mo sa amin upang ipaunawa ang mga salitang ito. Naintindihan at nawaan kami, hallelujah. Hindi kami karapat dapat lumapit. Hindi kami karapat dapat tumanggap ng kapatawaran, ng kasaganaan yung kagandahan, Lord. Ngunit tunay ay yung pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagbabago sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aming mga kasalanan. Salamat sa mga pagtutuwid. Salamat sa mga paalala. Nakita namin ang mga kamay sa aming mahal na Panginoon. Purihin ka!
We love you so much for this, Jesus. We give all the glory and honor that you don't queen. Worthy to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi aming ibig. Isisigaw sa buong mundo, kanya-kanyaan mo. Praise you, Lord. Purihin natin malabay, Jesus, mga minamahal. Sabihin mo kung sinungaling. Kung patuloy ka, patuloy ako, patuloy tayo sa ating kahibangan. Na ang mali ay gagawin nating tama at ang tama ay gawin nating mali. Marunong na tayong mga tuwiran sa ating mahal na Panginoon. Sino tayo? Inulot ka lamang. Isang basura, walang kwenta. Nahabag sa atin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat tumawag, sumambitla sa pangalan ng ating napakabait, pinagkamamahal na Panginoong Jesus. Pero binigyan tayo ng karapatan. Ngunit nagmamatigas tayo, nagmamalaki. Yung mga Kristiyano na nagmamalasakit sa atin, nagmamahal sa atin. Ang mga mangangaral na nagmamahal sa atin, minumula tayo sa katotohanan ng mga katotohanan. Kinasusuklaman natin, inaayawan natin. Hindi natin alam. Yung kanilang mga pinapangaral, yun pala ang katuwiran ng Diyos na hinahanap. Sinabi ng Matthew 6:33, hanapin mo rin yung katuwiran ng Diyos at lahat ng bagay paong idaragdag na lamang sa inyo. Nasumpungan mo na ang mga pangangaral ng katuwiran. Kung inaayawan mo, so be it unto you. Ayaw namin, maminamahal kayo mapariwara. Ayaw namin kayong mapahamak. Kaya sa hapong ito, dumalangin tayo, patawarin kayo ng mahal na Panginoon, patawarin tayo ng ating Diyos na buhay. Kahabagan pa. Habang may pagkakataon pa na tayo po'y mapakinggan pa ng mahal na Panginoon, makapagsisi. Kung ikay nasa ilalim na ng kabaong, ikay pinarurusahan na, hindi na paalala, hindi ka na makapagsisisi. Ang sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Pagdilat mo sa mundong ito, pagdilat mo, nandun ka na sa impyerno dahil nagmatigas ang iyong puso, ang iyong ulo, ang iyong isipan. Grabe ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Mismo ang mga pangyayari ay pagtutuwid sa atin, ayaw nating tanggapin. Binigyan pa kayo ng pagkakataon ng ating malapit para mga pagsisi. Dakilat papagpala naming Diyos sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal pa Jesus. Sa unang dalangin ng iyong propeta, O dear beloved evangelist, Pastor Will Israel Almeida, dear beloved children, malapit patawarin mo po ang lahat mga kapatid ko, kaming lahat na narito, sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagkakamali, mga pagkakasala, pagmamatigas ng puso, pagmamatigas ng ulo, sa aming mga katuwiran na hindi mo katuwiran. Imulat po ang iyong mga anak, malapay matutog, tumanggap ng pagkakamali. Dahil lahat ng nangyayari sa amin, ito'y aral upang wag na namin gawin, upang magiging tularan, halimbawa na hindi na namin tangakin. Kaya turuan mo ang bawat isa sa amin, matutong tumanggap, magpapakumbaba, magsisi sa aming mga kasalanan, linisin at tugasan ng kabanal-banalang dugo magus sa krus ng Kalbaryo. Na wala nang ibang sisihin kundi ang aming mga sarili na kami ang gumagawa ng pagkakamali. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Patuloy namin idinadalangin ang ibaing kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, complete recovery, aming beloved Peach, Rachel, Almeida Isguera, beloved Brother Tersus Tirapica, beloved Brother Sister Hopeta Octit, beloved Brother Chigo Juan, lahat ng mga kapatid namin, mahal po Jesus,
na panlulupaypay. Brother Marlito, kayab-yab. Bigyan mo kumplito recovery mga kapatid namin, Panginoon. Nagsusumamo kami sa banal na harapan. Wala kami magagawa kundi panalangin sila. Ipapabot ang aming mga pangailangan. Mga kapatiran namin na narito, gaano mga kabigat ang kanilang mga naramdaman, mga problema, kahirapan. Sa kanilang mga pagninegosyo, paghanap buhay, pagpasok sa kanilang mga trabaho, andiyan sa kanilang pamamasada, ano man kanilang pinagkakitaan, mga pananim, pagpalain mo sila, mga Panginoon. Pasaganahin mo sila sa tang bagay, materially, physically, financially, spiritually. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen and amen. Ipatong yung mga kanang kamay sa mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Sambitin ang karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, rayuma, pagkabaliw, pagka-drug addict sa pangalan ni Jesus, hallelujah, lulong sa masamang bisyo, bulag, pipi at bingi sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, problema sa panlalabig, panlulupaypay, ubos ni punlagnat, COVID-19 sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng makaramdaman, aking sinasaway sa mga pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, be healed, complete healing and deliverance I pray right now, in Jesus' name. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus Christ's mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin malapang Jesus na minamahal sa ating mga beloved visitors, webcast viewers, na ating kapili ngayon bago tayo tumalon 3 beses. Mayroong 3 reglamento o 4 reglamento ang kaligtasan. First, faith. Second is baptism in the name of Jesus Christ. Third o fourth is baptism of the Holy Spirit. Ang second po ay repentance. Dahil hindi po lahat ng mga nangangaral ng mabuting balita ay totoo. Kinakailangan malaman mo na 4 requirements of the gospel, andiyan ang pananampalataya. Unang-una, ano ang pananampalataya? Kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, iyong pinaniniwalaan, na ang bulag ay nakakita, ang pipi nakakapagsalita, ang patay na bubuhay, lahat ng karamdaman ay gagaling, yan ay pananampalataya. Naniwala ka? Pangalawa, magsisi ka sa kasalanan mo dahil lahat ng tao ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. John 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pagkatapos magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38, hugasan ang mga kasalanan, mga karamdaman mo, ilibing mo sa tubig, pag-ahon mo, ikay bago ng nilalang. At ang pang-apat, yung nakita mong grabing kaninang nagkapuspusan, umiiyak sa kagalakan, Espiritu Santo, hallelujah, binautismohan ang mga kapatid namin. Kapag nariyan yan, yung 4 na yan sa iyong iglesyang kinalagyan, Jesus Miracle Crusade International Ministry ang sinusunod ng mga pangangaral. Kaya itaas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin sa ating mga beloved visitors. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y makasalanan, tunay na nagpapasalamat na narinig ko ang tunay na katotohanan, ang pangangaral ng Ebanghelyo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahal na Panginoong Isus, kahabagan mo po ako, patawad sa nagawa kong pagkakamali, mga pagkakasala. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Isus, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo ito na banal na dugo mag sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, lahat na nagsitanggap sa iyo na seryoso sa YouTube at Facebook, maging dito man sa aming crowd, patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Isulat mong klima pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Ngayon kayo na tunay na Kristiyano, maminamahal. Huwag kayong umuwi na hindi kayo mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Requirements po yan, pangatlong requirements. Nasa Acts 2:38 po. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, pinatawad na tayo. Amen? Tanggapin natin ang Espiritu Santo. At bilang pasasalamat,
tumalon na 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Angkinin ang katugunan ng ating mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, Lord, great